Bukod sa pagsisimula ng habagat, alamin natin kung ano-ano pang mga weather system ang posibleng makaapekto sa ating bansa ngayong buwan ng June. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Bukod sa pagsisimula ng habagat, narito ang mga weather system na posibleng makaapekto sa ating bansa. Unang-una, nagdeklara na nga ang Pag-asa ng opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan o yung pagsisimula ng ating panahon ng habagat. So mas mapapadalas na po yung ating mga pag-ulan lalong-lalo na tuwing hapon at gabi at iiral na nga yung ating tinatawag na hanging habagat. Pero hindi po imposible yung pag-atras o paghina ng habagat o yung tinatawag nga nating monsoon break. Sa katunayan, tayo po ngayon ay nasa monsoon break. Kaya kung mapapansin nyo itong ating satellite image, generally fair weather po tayo o maaliwalas at mainit ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung may mga pag-ulan po tayo, ito po ay mga isolated lamang o localized na pag-ulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing gabi. Ito pong mga kaulapan dito sa may extreme northern Luzon ay dulot ng tinatawag nating rainy season front or meron tayo diyang tinatawag na frontal system. Hindi naman po yan lubusang makakaapekto sa ating bansa at yan po ay kikilos, pataas at palayo sa ating bansa. Sa ngayon, wala po tayong bagyo o low pressure area na binabantayan sa loob at paging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayong buwan ng Hunyo, posible rin po ang mga yan. Ayon sa Pag-asa, meron tayong inaasahang 1 hanggang 2 posibleng bagyong pumasok o mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hunyo. At kung papansinin nyo naman itong graph sa ibaba, pinapakita dito yung pagtaas ng frequency o dalas ng pagkakaroon ng bagyo. Nagsisimula yan tumaas ngayong buwan ng Hunyo at magpapatuloy sa buwan ng July. At pinakamataas nga yan sa mga buwan ng August, September, October at November. Yan po yung mga buwan na pinakamarami tayong natatanggap na bagyo sa ating bansa. Narito naman ang climatological tracks o yung kadalasang dinadaanan ng mga bagyo na nagmula sa Pag-asa. Pinapakita rin dito na dumadalas nga o mas nadadagdagan yung dami ng ating bagyo sa buwan ng Hunyo kumpara nitong mga buwan ng Enero, Pebrero, Marso, Abril at Mayo. At mas dumadalas yan sa buwan ng July, August at sa mga susunod pang mga buwan. Pinapakita rin dito na kadalasan tumatama sa Luzon o nagre-record pataas yung ating mga bagyo dahil na rin yan sa ating habagat kapag buwan ng Hunyo. Bagamat ngayon hindi aktibo, posible rin po makaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa ating bansa sa buwan ng Hunyo. Kasabay din ang unti-unting pag-akyat niyan o pag-migrate pa itaas, nadadagdagan din yung ating dalas o frequency ng mga bagyo sa mga susunod na buwan. At dahil nga nasa ilalim tayo ng monsoon break, ito pong ating tinatawag na easterlies o yung ating trade winds ang nakakaapekto o nagdadala ng mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa sa ngayon. Sa ating bansa, dalawa lamang po yung ating seasons. Wala po tayong 4 seasons. Wala po tayong summer, winter, fall at spring. Wet at dry season lamang po tayo. Sa dry season, meron po tayong cold dry at hot dry. Contrary to popular belief na lumalamig ang panahon natin kapag panahon na ng tag-ulan, kapag buwan ng Hunyo or July, not necessarily. Kapag may mga pag-ulan tayo o medyo malakas yung ating habagat, napapababa po yung ating average temperature. Pero ang totoong summer po sa Northern Hemisphere na kung saan kasama ang Pilipinas dyan, ay sa buwan ng Hunyo na kung saan mas marami po tayong enerhiya o init na natatanggap sa ating araw. Kaya kung kagaya ngayon, mahina yung ating habagat at meron tayong tinatawag na monsoon break, mainit at malinsangan pa rin po yung ating panahon. Mainit pa rin po ang buwan ng Hunyo at kahit sa buwan ng July kung wala po tayong mga pag-ulan. Mataas pa rin po yung ating heat index at mapanganib pa rin po ang init ng panahon. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng matinding init at alinsangan ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.